Ito na mga kabayan, US Navy, hinabol ang 3 barko ng Chinese Navy na nagtangkang pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Helicopter naman ng Chinese Navy, intentional na inilagay sa peligro at gusto talagang banggain ang surveillance aircraft ng Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Amerika, galit na galit sa delikadong aksyon na ginawa ng China at muling ipinakita na handa nga itong sumuporta sa ating bansa kung kinakailangan. Samantala, Germany tutulong na rin sa Pilipinas para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Naghahanda na nga ba ang German Armed Forces para rumesbak laban sa agresibong mga aksyon ng bansang China? Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, kinondena ng Philippine Coast Guard o ng PCG ang ginawang dangerous maneuver ng isang Chinese Navy helicopter kung saan sinasabing 3 metro na lamang ang layo nito mula sa surveillance aircraft ng ating bansa na lula ng ilang mga Pilipinong journalist sa bahagi ng Scarborough Shoal. Ayon sa report ng PCG, nagsasagawa ng routine maritime patrol ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o ang BIFAR nang buntutan nga sila ng nasabing Chinese helicopter bilang isang paninindak nito na talaga namang naglagay sa panganib sa ating air asset at sa mga sakay nito. Sa video footage na ito mga kabayan ay makikita nga ang naganap na insidente kung saan muli ngang ipinakita ang harassment ng China sa Pilipinas. Chinese military helicopter. This is Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the Philippine government conducting a lawful maritime patrol within the exclusive economic zone. You are flying too close. You are very dangerous and endangers the lives of our crew and passengers. Keep away and distance of your aircraft from us. You are violating the safety standards set by the FAA and ICAO. Ang pangyayaring ito mga kabayan ay naganap halos 1 linggo lamang matapos i-report ng Australia ang isa pang delikadong aksyon na isinagawa ng China kung saan nagpakawala ng mga flares ang isa sa mga Chinese fighter jet. Ilang metro lamang ang layo sa mismong harapan ng Australian surveillance aircraft na nagsasagawa rin ng pagpapatrolya sa WPS. Na-identify ang helicopter ng People's Liberation Army sa tail number 68 at hindi rin ito nagustuhan maging ng Estados Unidos dahil nga sa tuloy-tuloy at walang pakundangang pagbaliwala ng China sa karapatan ng Pilipinas at sa mga aksyon nito na nagdudulot talaga ng malaking panganib sa mga Filipino crew sa loob ng BIFAR aircraft. Kinundina ng Amerika ang aksyon na ito ng China sapagkat ang mga kinikilos ng bansang ito ay nakakapagpadagdag lamang ng tensyon sa Indo-Pacific region. Bukod pa nga rito ay nanghihimasok na rin ng China sa mga maritime operations sa West Philippine Sea kahit wala naman itong karapatan sa nasabing teritoryo. Agad na binigyang diin ng Washington ang kanilang patuloy na pagsuporta sa Pilipinas para masiguro nga ang bukas at ligtas na Indo-Pacific region. Dito nga ay muling ipinaalala ng United States sa lahat na mayroong Mutual Defense Treaty ang Amerika sa Pilipinas since 1951 na maaaring gamitin ng ating bansa kung sakaling magkakaroon ng armed attack sa Armed Forces of the Philippines, mga public vessels, mga aircraft at maging sa Philippine Coast Guard, lalong-lalo na nga sa sitwasyon sa ngayon ng West Philippine Sea. Ipinapakita rito ng Amerika mga kabayan ang kahandaan nito at ang kagustuhan nga nito na makialam na sa isyu ng Pilipinas na mas lalo lamang lumalala habang lumilipas ang mga araw dahil sa pagbaliwala ng China sa karapatan ng ating bansa. Panawagan din ng Estados Unidos mga kabayan dito sa China. Itigil na nga nito ang pagpipilit nito sa kanilang karapatan sa pamamagitan ng mga delegadong aksyon, bagkus ay idaan ito sa legal at tamang proseso kung saan kiniklaim nga nito ang bahagi ng West Philippine Sea pero dapat ay idaan nga daw ito sa international law. Samantala, muli namang namataan ang 3 Chinese warship at dumaan nga ito sa Basilan Strait at lumabas naman sa bahagi ng Cebu Passage na lumalabag sa karapatan ng Pilipinas. Ayon sa AFP's Western Mindanao Command, unang naispatan ng 3 Chinese warship sa bahagi ng West Philippine Sea
bago nga ito pumasok at tuloy-tuloy na naglayag sa bahagi ng Mindoro Strait patungo sa Sulu Sea. Na-identify ang mga barko na ito ng PLA na isang Renhai class cruiser guided missile, isang Jiangkai class frigate 2 at isang Type 903 Fuchi class replenishment oiler. Agad na nag-deploy ng dalawang eroplano ang Philippine Air Force, isang C-208 at isang Nomad N-22 aircraft para i-monitor ang sitwasyon. Bukod nga rito ay nag-dispatch din ang Western Command ng Joint Task Force Poseidon kung saan i-deploy ang Philippine Navy ship, kabilang nga rito ang BRP Jose Rizal, BRP Gregorio del Pilar, BRP Andres Bonifacio para i-monitor at harangin o i-block ang ginagawa ng mga barko ng China habang tumatawid nga ito mula sa Luzon patungo sa Sulu Sea at sa Mindanao. Ayon sa Pilipinas, hindi man lamang daw nag-coordinate ang China sa pagdaan ng mga barkong pangdigma nito sa loob mismo ng Philippine territory na malinaw na pagpapakita raw ng kabastusan at walang respeto ang China sa ating soberanya. Dapat ay nagbigay man lamang daw ng courtesy ang China sa ating bansa sa paglalayag nga nito sa katubigang nasasakop ng Pilipinas. Ayon pa nga sa mga open sources at sa mga Chinese observers, hinabol ng US Navy ang tatlong warship ng China na pumasok nga sa Philippine territorial waters at lumabas sa bahagi ng Cebu Passage. Nakita nila sa mga satellite ang USS Carl Vinson aircraft carrier sa bahagi ng Cebu Passage nang maganap nga ang pagpasok ng mga warship ng China. Dala ng US Navy vessels ang kanilang mga eroplanong pangdigma kasama rin ang iba pang mga barko ng Amerika at tumulong nga ito sa mga barko ng Pilipinas upang masigurong maitataboy nila ang mga barkong pangdigma ng China na illegal na pumasok sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Ang pagdideploy ng mga barko ng Amerika sa bahagi ng Balabac Strait, Palawan, Sulu Sea at Cebu Passage ay pagpapakita ng mabilis at ng mas pinalakas na presensya ng US sa ating bansa, bunsod ng mas umiinit nga na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Samantala, mas pinaigting naman ng mga bansang Pilipinas at Germany ang military ties ng dalawang bansa na naglalayong solusyonan ang mga security and maritime challenges, partikular na nga sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, napag-usapan ang military cooperation na ito sa pamamagitan ng mga military leaders ng dalawang bansa sa Munich, Germany ngayong buwan ng Pebrero. Kabilang sa mga napag-usapan ang pagpapalakas sa kolaborasyon pagdating nga sa cyber warfare, military trainings and education at mga karagdagang maritime cooperative activities sa West Philippine Sea. Matatandaan na kamakailan lamang ay nagsagawa ng multilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas kasama nga mga bansang Amerika, Canada at Australia. Ang karagdagang alyansa mula sa German Armed Forces ay talaga namang magpapatatag sa effort ng Pilipinas para masigurong papalakasin ito ang defensive capability at magkakaroon din ng interoperability ang ating bansa kasama ang pwersa mula sa mga ka-allied countries. Sa mga nakalipas na mga taon, kabayan, ay pinakita nga ng Germany ang suporta nito sa Pilipinas, lalo na nga na magkaroon ng maritime cooperative activity ang German warship sa bahagi ng WPS bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa karapatan ng Pilipinas. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.